Itong hakbang papunta sa mundo ng mga engkanto. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, hahakbang tayo sa isang landas na walang katiyakan kung may pabalik pa ba, kung saan ang bawat yapak ay may katumbas na sumpa. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw, at hihilingin ko na huwag kayong lilingon sa inyong likuran habang nakikinig. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa pusod ng masukal at madilim na kabundukan ng Siquijor, partikular sa liblib na bahagi ng Latsi, naninirahan ang isang kilalang manggagamot na si Tandang Valeriano. Kilala siya sa kakayahang magpagaling ng mga karamdamang hindi kayang ipaliwanag ng modernong siyensya. Ngunit mas kilala siya sa pagiging tagapag-ingat ng mga lumang ritual. Isang gabi, dinalaw siya ng isang magkakaibigan na naghahanap ng kasagutan sa misteryosong pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay na pinaniniwala ang kinuha ng mga engkanto. Doon ay ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa isang sinauna at mapanganib na ritual na tinatawag na 7 hakbang. Ang magkakaibigang sina Reynaldo, Salvador at Teresita ay tahimik na nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa tuyot na labi ng matandang albularyo, habang ang tanging liwanag ay mula sa upos ng kandila. Ipinaliwanag ni Tandang Valeriano na ang ritual na ito ay nangangailangan ng buong katapatan ng puso at higit sa lahat ng matinding disiplina sa bawat pag-apak. Sinabi niya na ang 7 hakbang ay ang eksaktong bilang upang magbukas ang portal patungo sa marangyang kaharian ng mga engkanto na nakatago sa likod ng malalaking puno ng balete. Ang babala ng matanda ay mariin at nakatatakot para sa 3 magkakaibigan. Ayon sa matanda, kapag sumobra ka kahit 1 hakbang lamang, ang iyong katawang lupa ay tuluyan ng maiiwan at hindi ka na makababalik bilang isang normal na tao sa mundong ito. Ang babalang ito ay nagdulot ng kilabot kay Teresita na napakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang kasintahan na si Reynaldo, habang ang hangin sa labas ay tila sumisipol. Si Salvador naman ay seryosong nag-iisip kung kakayanin ba ng kanilang sikmura na harapin ang mga nilalang na matagal nang naninirahan sa kadiliman. Gayunpaman, ang kanilang pagnanais na mahanap ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa takot. Habang lumalalim ang gabi, iniabot ni Tandang Valeriano ang isang lumang supot na naglalaman ng itim na abo na galing sa sinunog na ugat ng mahiwagang puno. Gagamitin daw nila ito upang markahan ang bawat hakbang na kanilang gagawin sa oras na marating nila ang sagradong lugar sa kagubatan. Bawat isa sa kanila ay binalot ng matinding kaba, habang ang anino ng matanda ay tila sumasayaw sa dingding ng kubo. Ang misteryo ng ritual ay dahan-dahang lumalamon sa kanilang kamalayan. Isang mabagal na pasimula sa isang mahaba at madilim na gabi ng katatakutan. Sa labas ng kubo, ang mga kuliglig ay biglang tumahimik na tila ba naramdaman ang bigat ng sumpang binigkas sa loob ng silid ng albularyo.
Si Reynaldo ay nagpasalamat sa matanda bago sila tuluyang lumabas upang maghanda sa kanilang gagawing paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Ang kanilang isipan ay puno ng mga imahe ng mararangyang palasyo, ngunit may kalakip na takot sa kung anong mukha ng lagim ang naghihintay sa kanila doon. Ang bawat hakbang papalayo sa kubo ay tila simula na ng kanilang walang katapusang pagsubok sa kapalaran. Habang naglalakad sa madilim na daan, nasalubong nila ang isang kapitbahay na si Ursula na may bitbit na lumang lampara at tila balisa. Nagbabala si Ursula na huwag silang magpapakalalim sa gubat dahil may mga naririnig siyang kakaibang tinig na tumatawag sa mga pangalan ng tao. Ang babalang ito ay lalong nagpatindi sa kaba ni Teresita, ngunit pinanatili ni Salvador ang kanyang malamig na reaksyon upang hindi magpanik ang grupo. Patuloy silang naglakad sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Bitbit ang kaalaman at ang itim na abo mula sa albularyo. Narating nila ang hangganan ng bayan kung saan naghihintay ang kanilang sasakyan upang dalhin sila sa susunod na destinasyon kung saan gagawin ang ritual. Sa loob ng sasakyan, walang umiimik at ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang tibok ng kanilang mga puso. Si Reynaldo ay paulit-ulit na binibilang sa kanyang isipan ang numerong 7 na tila ba ito ang kanilang magiging kaligtasan o mitya ng kanilang kapahamakan. Ang gabi ay bata pa, ngunit ang kadiliman ay tila sumasakal na sa kanilang tatlo habang papalayo sila. Bago tuluyang sumapit ang madaling araw, huminto sila sa isang lumang tulay sa may hangganan ng kagubatan ng Bohol upang magpahinga at ayusin ang kanilang mga kagamitan. Alam nilang sa susunod na gabi, ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati dahil sa sekretong kanilang nalaman. Ang kwento ng matandang albularyo ay patuloy na umuusad sa kanilang diwa, isang mabagal at madilim na sining ng folk horror na unti-unting kumukuha sa kanilang kaluluwa. Ang unang kabanata ng kanilang sumpa ay opisyal nang nagsimula sa gabing yaon. Lumipas ang ilang araw at ang magkakaibigan ay naglakbay patungo sa masukal na kagubatan ng Basay, Samar, kung saan matatagpuan ang sinasabing pinakamalapit na lagusan. Doon ay nakatira ang pinsan ni Reynaldo na si Vivencio, na siyang magiging gabay nila sa pagpasok sa masukal at mapanganib na bahagi ng gubat. Si Vivencio ay isang lokal na mangangaso, kaya kabisado niya ang bawat sulok ng kagubatan. Ngunit kahit siya ay nag-aalinlangan sa pakay ng tatlo. Napansin ni Vivencio ang kakaibang katahimikan ng tatlo habang bitbit ang supot ng misteryosong itim na abo. Habang naglalakad sa ilalim ng nagtataasang puno, nakasabay nila ang isang lokal na magsasaka na nagngangalang Rogelio na nagbabala tungkol sa mga engkanto sa lugar. Sinabi ni Rogelio na marami ng banyaga at lokal ang hindi na nakabalik matapos subukang galugarin ang pusod ng gubat kapag sumasapit ang ganitong panahon. Ang kwento ni Rogelio ay hindi nagpabagago sa pasya ni Salvador
na lalong nagiyak na ituloy ang ritual upang mapatunayan ang lahat. Si Teresita naman ay tahimik na nagdarasal habang ang kanyang mga paa ay unti-unting napapagod sa mahabang paglalakad. Ang paligid ay napapalutan ng makapal na hamog na tila nagmumula sa mismong ilalim ng lupa na nagpapahirap sa kanilang paningin habang naglalakad. Si Vivencio ay huminto sa tapat ng isang napakalaking puno ng balete na may mga ugat na tila mga kamay na nakasayad sa lupa. Sinabi niya na ito ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan na maaari niyang marating at hindi na siya lalampas pa doon dahil sa takot. Iniwan sila ni Vivencio matapos ituro ang eksaktong pwesto kung saan madalas makakita ang mga tao ng kakaibang liwanag. Nang maiwan ang tatlo, naramdaman nila ang biglang pagbaba ng temperatura sa paligid na tila ba pumasok sila sa loob ng isang malaking palamigan. Inilabas ni Reynaldo ang supot ng abo at dahan-dahang ibinuhos ang kaunti nito sa kanyang palad upang ihanda ang kanilang sarili sa unang hakbang. Si Salvador ay nag-obserba sa paligid upang masigurong walang ibang tao na makakakita sa kanilang gagawing lihim at mapanganib na ritual ngayong gabi. Naghawak kamay ang tatlo, nagpapakiramdaman sa bawat galaw at tunog ng gubat na tila naghihintay din sa kanilang pagsubok. Sa di kalayuan, may narinig silang kaluskos mula sa mga tuyong dahon na tila may sumusunod sa kanilang mga yapak mula pa kanina. Lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Sonia, na tila nawawala at umiiyak sa gitna ng masukal at madilim na kagubatan ng samar. Nagtaka si Teresita kung paano napadpad ang bata roon, ngunit nang tignan ni Reynaldo ang mga paa nito, napansin niyang hindi ito nakasayad sa lupa. Napasigaw si Teresita sa takot nang biglang maglaho ang bata, na parang bula sa harap ng kanilang mga nanlilisik na mata. Ang pangyayaring iyon ay lalong nagpatibay sa kanilang hinala na naroroon na nga sila sa pintuan ng mahiwagang mundo ng mga engkanto. Nagpasya si Salvador na huwag nang mag-aksaya ng panahon at simulan na ang ritual bago pa sila mawalan ng lakas ng loob. Kinuha ni Reynaldo ang unang hakbang habang binibigkas ang mga salitang itinuro ng matandang albularyo mula sa malayong Sikihor. Ang lupa ay tila nanginig ng bahagya sa kanilang unang pag-apak, isang senyales na tinanggap ng kalikasan ang kanilang unang alay. Bawat paragraph ng kanilang karanasan ay puno ng suspense habang ang gabi ay unti-unting lumalamon sa kanilang huling natitirang lakas at katinuan. Si Teresita ay napaiyak na dahil sa bigat ng kapaligiran na tila may nakadagang malaking bato sa kanyang buong katawan at pag-iisip. Ngunit wala na silang pabalik dahil ang unang hakbang ay nagawa na at ang portal ay nagsisimula ng magbago sa kanilang paligid. Ang hangin ay nagsimulang mag-amoy kandila at bulok na bulaklak, isang amoy na pamilyar sa mga ritual ng kamatayan. Natapos ang ikalawang kabanata, habang ang tatlong magkakaibigan ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo,
handa nang gawin ang susunod pang mga hakbang. Ang kadiliman ng Samar ay naging saksi sa kanilang kapangahasan. Napasukin ang mundo na hindi para sa mga mortal na katulad nila. Si Reynaldo ay tumingin kay Salvador at Teresita at sa isang huling tango, pinagpatuloy nila ang kanilang mapanganib na paglalakbay sa dilim. Ang kwento ay patuloy na lumalalim, naghahanda para sa isang mas matindi at nakakakilabot na tagpo sa mga susunod na bahagi. Narating nila ang ika-4 at ika-5 hakbang, habang ang paligid ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na gubat patungo sa isang maningning na lugar. Ang mga puno ay tila gawa sa ginto at pilak, at may mga kakaibang ibon na umaawit ng mga himig na nakatutulig sa ganda. Ngunit sa likod ng karangyaang ito, ramdam pa rin nina Reynaldo at Teresita ang matinding panganib na nakatago sa bawat sulok. Si Salvador naman ay tila naakit na ng tuluyan sa kagandahan ng kaharian na kanilang unti-unting nakikita sa bawat yapak. Sa ika-6 na hakbang, nakita nila ang isang magandang babae na nagngangalang Valentina na nakaupo sa isang trono na gawa sa mga baging at bulaklak. Si Valentina ay ngumiti sa kanila. Isang ngiti na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Teresita dahil sa kawalan ng emosyon sa mga mata nito. Nagbabala ang isipan ni Reynaldo na kailangan nilang huminto ng eksakto sa ika-7 hakbang upang makabalik pa sila sa totoong mundo. Ngunit ang ganda ng paligid ay tila isang malakas na magnet na humihila sa kanilang mga paa upang magpatuloy. Gawin natin ang ika-7 hakbang ng sabay-sabay, bulong ni Reynaldo habang mahigpit ang hawak sa natitirang abo mula sa supot ng albularyo. Humakbang sila sa ika-7 pagkakataon at sa isang sulyap nakita nila ang buong kaluwalhatian ng kaharian ng mga engkanto sa kanilang harap. Ang mga nilalang doon ay nagsasayawan at nagtatawanan. Ngunit ang kanilang mga mukha ay walang mga mata at ilong kapag tinitigan ng matagal. Ito ang hangganan ng mundo ng mga tao at ng mga engkanto, ang huling ligtas na pwesto. Ngunit dahil sa labis na pagkamangha at tila hipnotismong dala ng paligid, hindi napansin ni Salvador na napaatras siya ng isang maliit na hakbang dahil sa gulat. Isang malakas na kulog ang dumanas sa buong paligid nang ang kanyang paa ay lumampas sa itinakdang bilang ng matandang albularyo. Napasigaw si Teresita nang makitang dahan-dahang nagbabago ang balat ni Salvador, nagiging parang balat ng puno at ang kanyang mga mata ay naging purong itim. Ang ika-8 hakbang ay nagawa na at ang sumpa ay tuluyan nang nagsimula. Sinubukan ni Reynaldo na hilahin si Salvador pabalik, ngunit ang katawan ng kanilang kaibigan ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato sa lupa. Si Valentina ay tumawa ng malakas, isang tunog na tila basag na salamin na umaling-aungaw sa buong mahiwagang kaharian ng mga engkanto. Napagtanto ng dalawa na huli na ang lahat para kay Salvador dahil lumampas siya sa batas ng 7 hakbang. Ang takot ay tuluyan ng lumamon sa kanilang sistema
habang ang portal pabalik sa mundo ng mga tao ay nagsisimulang maglaho. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Reynaldo ang huling bilin ni Tandang Valeriano tungkol sa paggamit ng natitirang abo upang isara ang daan kung sakaling magkaroon ng aberya. Ibinuhos niya ang buong supot ng abo sa harap nila ni Teresita habang pikit matang humakbang pabalik sa kanilang pinagmulan sa kagubatan. Nakarinig sila ng mga kalmot at iyak mula sa likuran. Tila tinatawag sila ni Salvador na huwag siyang iwan sa madilim na kahariang iyon. Ngunit ang instincts na mabuhay ay mas nanaig sa kanila sa mga sandaling yaon. Bawat segundo ay tila isang taon habang pilit nilang binabaybay ang daan pabalik sa liwanag ng totoong mundo na kanilang iniwan kanina. Ang kwento ni Salvador, Reynaldo at Teresita ay naging isang buhay na patunay ng panganib ng labis na pag-usisa sa mga bagay na hindi para sa tao. Ang suspense ay umabot sa sukdulan nang ang dulo ng damit ni Teresita ay mabitawan ng isang hindi nakikitang kamay na nagtangkang humila sa kanya. Sa wakas, bumagsak silang dalawa sa madamong lupa ng kagubatan ng Samar, pagod at sugatan. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, ang umaga ay sumisikat na at ang malaking puno ng balete ay tahimik na nakatayo sa kanilang harap. Wala na si Salvador at ang tanging naiwan ay ang kanyang backpack na nakalapag sa ugat ng puno, isang malamig na paalala ng kanyang kapahamakan. Ang ikatlong kabanata ay nagwakas sa pagkawala ng isang kaibigan dahil sa isang simpleng pagkakamali sa pagbilang ng hakbang. Ang kalungkutan at takot ay magkasamang namahay sa puso ng dalawang natirang mortal sa gabing iyon. Matapos ang kalunos-lunos na nangyari sa Samar, sina Reynaldo at Teresita ay nagpasyang lumikas patungo sa pamilya ni Teresita sa dulo ng Agusan del Sur, Mindanao. Doon ay umaasa silang makakatagpo ng katahimikan at proteksyon laban sa mga anino na tila patuloy na sumusunod sa kanila mula pa sa kabisayaan. Doon ay nakatira ang tiya ni Teresita na si Serapia, na isang madasiling babae at laging may dalang banal na tubig sa bahay. Gayunpaman, ang trauma ng 7 hakbang ay hindi basta-basta nawawala sa kanilang isipan bawat gabi. Si Reynaldo ay madalas maggising sa hating gabi na basang-basa ng pawis dahil sa mga bangungot kung saan nakikita niya si Salvador na humihingi ng tulong habang kinakain ng mga ugat. Napansin din ng kanilang kapitbahay na si Tomasa na ang dalawa ay laging balisa at tila may iniiwasang tignan sa tuwing dadaan sa tapat ng mga puno. Alam ng buong barangay na may kakaiba sa dalawang bagong dating, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magtanong dahil sa matinding respeto. Ang kapaligiran sa Mindanao ay tila nagbabadya rin ng isa pang unos. Isang hapon, habang naglalakad si Teresita malapit sa ilog ng Agusan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Urbano na nakatitig sa kanya mula sa kabilang pampang. Si Urbano ay may dalang lumang baston at ang kanyang mga mata ay katulad ng mga mata ng albularyo sa Siquijor.
na kanilang binisita. Itinaas ni Urbano ang kanyang 7 daliri sa hangin, isang senyales na nagpapatak sa puso ni Teresita sa matinding takot at pangamba. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Serapia habang umiiyak at sumisigaw sa takot. Sinabi ni Reynaldo kay Teresita na kailangan nilang harapin ang katotohanan na hindi sila tatantanan ng mga engkanto hanggat hindi nababayaran ang utang ng 8 hakbang. Nagpasya silang kumonsulta sa isang lokal na eksperto sa lugar na nagngangalang Valeriano, na nagkataong kapangalan ng matanda sa Siquijor ngunit magkaiba ng mukha. Sinabi ni Valeriano na ang sumpa ng labis na hakbang ay isang kontrata ng dugo na hindi maaaring mapatid ng simpleng pagtakbo sa ibang isla ng Pilipinas. Ang balitang ito ay nagdala ng kawalan ng pag-asa sa dalawa. Ang gabi sa Agusan del Sur ay naging mas madilim at mas mahaba para sa nagtatagong magkasintahan na unti-unting nawawalan ng katinuan dahil sa takot. Naririnig nila ang mga boses ni Salvador at Valentina na nagtatawanan sa labas ng kanilang bintana sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Si Serapia ay walang tigil sa pagdarasal, ngunit kahit ang kanyang mga rosaryo ay dahan-dahang napuputol ng walang lohikal na dahilan sa loob ng altar. Ang puwersa ng folk horror ay mas lalong naging marahas sa bahaging ito. Naisip ni Reynaldo na baka kailangan nilang ulitin ang ritual upang ibalik si Salvador, ngunit alam niyang iyon ay isang tiyak na kamatayan para sa kanilang dalawa. Ang bawat talata ng kanilang buhay ay napuno ng paranoia, kung saan ang bawat anino ng puno ay tila isang engkanto na handang sumunggab. Si Teresita ay hindi na kumakain at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nangangangayayat tulad ng isang buhay na bangkay sa loob ng silid. Ang kanilang paglalakbay sa Mindanao ay hindi nagdala ng kaligtasan kundi mas matinding pagdurusa. Isang gabi, nawalan ng kuryente sa buong bayan at ang tanging liwanag ay mula sa buwan na kulay dugo sa kalangitan ng Agusan. Lumabas si Reynaldo upang suriin ang kanilang bakod, ngunit nakita niya ang 8 pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman ng sagingan. Alam niyang dumating na ang takdang panahon upang magbayad sa pagkakamaling ginawa nila. Sa masukal na gubat ng Samar, ilang linggo na ang nakalilipas. Ang suspense ay nasa pinakamataas na antas habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Nagtapos ang 4 na kabanata sa isang matinding katahimikan na bumalot sa buong kabahayan ni Serapia sa gabing yaon ng katatakutan. Sina Reynaldo at Teresita ay nagyakap ng mahigpit, naghihintay kung anong kapalaran ang igagawad sa kanila ng mga nilalang na kanilang kinalaban. Walang sinuman sa totoong mundo ang makakatulong sa kanila ngayon dahil ang batas ng 7 hakbang ay universal at walang pinipiling lugar. Ang huling kabanata ay magdadala ng wakas sa kanilang madilim na kwento ng sumpa. Nang sumapit ang madaling araw,
nagising si Teresita na wala sa kanyang tabi si Reynaldo. At ang pintoong bahay ay nakabukas ng malawak. Sinundan niya ang mga bakas ng paa sa lupa na may itim na abo. Ang abo na alam niyang matagal nang naubos sa samar. Ang mga bakas ay patungo sa isang malaking puno ng balete sa likod ng lumang sementeryo ng Agusan del Sur kung saan madilim. Doon ay nakita niya si Reynaldo na naglalakad ng tulog, tila may hinihimok na espiritu. Binuhat ni Teresita ang kanyang nanghihinang katawan upang pigilan ang kasintahan. Ngunit nang lapitan niya ito, napansin niyang pito na ang nagawang hakbang ni Reynaldo. Sa kanyang tapat, nakatayo ang anyo ni Salvador. Ngunit ang mukha nito ay kalahating tao at kalahating baging na may mga uod na lumalabas. Si Salvador ay nag-anyaya kay Reynaldo na gawin ang ikawalong hakbang upang tuluyan silang magkasama sa kaharian ng walang hanggang kaluwalhatian at yaman. Napasigaw si Teresita sa matinding hapis at takot habang nakasaksi. "Huwag, Reynaldo!" Sumigaw si Teresita habang sinusubukang hawakan ang kamay ng kasintahan. Ngunit ang hangin ay biglang nagbago at naging isang malakas na ipo-ipo sa paligid. Ngunit si Reynaldo ay lumingon kay Teresita na may luha sa mga mata at sinabing hindi na niya kaya ang takot bawat gabi. Humakbang si Reynaldo sa ikawalong pagkakataon at sa isang iglap ang kanyang katawan ay naging abo na isinabog ng hangin sa buong kapaligiran ng sementeryo. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng naging pag-aari ng mga engkanto. Naiwan si Teresita na mag-isa sa ilalim ng puno ng balete, umiiyak at nawalan na ng katinuan dahil sa sinapit ng mga kasamahan. Nang tumingin siya sa kanyang sariling mga paa, napansin niyang may 8 marka ng hakbang na nakaukit sa kanyang balat, isang senyales ng sumpa. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang bawat hangganan na itinakda ng kalikasan at ng mga sinaunang espiritu ay may dahilan kung bakit hindi dapat lagpasan ng tao. Ang labis na pag-usisa at kasakiman ay laging may katumbas na kabayaran. Dahan-dahang tumayo si Teresita habang ang kanyang paningin ay nagiging kulay berde at ang mga tinig ng kagubatan ay nagiging malinaw sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang pagkatao habang ang kanyang puso ay unt-unting tumitigil sa pagtibok, ngunit siya ay buhay pa rin. Siya na ngayon ang bagong tagapagbantay ng lagusan, naghihintay ng mga susunod na mortal na susubok sa ritual ng 7 hakbang sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat na bulong-bulungan na lamang sa mga gabi ng lagim. Sa huling bahagi ng gabi, ang katahimikan sa Agusan ay muling naghari, ngunit ang mga matatanda ay patuloy na nagbabala sa mga kabataan tungkol sa pagbilang. Huwag na huwag kang bibilang ng lampas sa 7 kapag naglalakad sa gubat sa hating gabi dahil baka hindi ka na makabalik sa iyong pamilya. Ang misteryo ng mga engkanto ay mananatiling nakatago sa likod ng mga puno ng balete, naghihintay ng susunod na biktima.
At dito na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Isang paalala sa lahat. Ang naging wakas ni na Salvador at Reynaldo ay isang patunay na ang mundo ng mga engkanto ay hindi isang engkantada ng saya, kundi isang madilim na bitag. Si Teresita naman ay nananatiling multo ng kagubatan, isang paalala sa bawat manlalakbay na may mga batas na hindi dapat baliin. Ang 7 hakbang ay sapat na upang makita ang misteryo, ngunit ang 8 hakbang ay ang tiyak na mitya ng iyong sariling impyerno. Sana ay baunin ninyo ang aral na ito sa inyong pagtulog ngayong gabi. Isang napakatindi at nakakakilabot na paglalakbay ang ating sinaksihan ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ng 7 hakbang papunta sa mundo ng mga engkanto ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang aral na huwag nating susubukan na lampasan ang mga hangganang itinakda para sa ating mga mortal dahil ang kapalit nito ay ang ating sariling kaluluwa at katinuan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa kwentong nagdala ng kilabot ngayong gabi. Kung kayo ay bago pa lamang at naramdaman nyo ang lamig ng takot, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na kwentong kapupulutan ng aral at sindak. Mag-comment din kayo kung anong bahagi ng kwento ang pinakakinatatakutan ninyo. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, matulog ng may pag-iingat at huwag bibilang ng hakbang sa